Pasensya na, Mrs. Cantos. Alam niyo naman yung mga bagay na hindi naman napagkasundan ng maayos si Sir Kiefer. Dahil na naman ba sa may napagalitan siyang empleyado kahapon? Tumango naman ako sa kanya. Follow me. Saad niya saka tumalikod at lumabas. Wala naman na akong nagawa kaya sinundan ko na lang. Inilibot pa niya ang palingin niya bago marap sa akin. Minsan may mga bagay na hindi mo alam, Samantha. Kaya bago ka magalit kay Sir, alamin mo muna, Hindi ako ang una nagalit, Mrs. Cantos. Malumanay ko siyang kinausap dahil natakot niya na yung babae kahapon dahil sa sigaw niya. Sinabi ko lang na ikalma niya yung sarili niya pero nagalit siya sa akin. Pero kahit na nagalit siya sa akin, kinalma ko pa rin yung sarili ko. Kaso lang pati sa akin nagalit na edi nagkasigawan na kami. Nakayuko kung sabi sa kanya. Inawakan niya naman ako sa dalawang balikat ko kaya tiningnan ko siya. Napansin ko rin naman ang paglibot ng mga mata niya sa paligid, saka tumingin sa akin na diretsyo. Ganito kasi yan, Samantha. Kaya hindi na rin napigilan ni Sir ang galit niya dahil bumababa ang sales. Alam mo naman siguro ang pangunahing problema ng isang negosyo ay ang pagbaba ng income, ang pagkalugi. Kumunot naman ang noo ko sa sinabi niya. What do you mean, Mrs. Cantos? Nalulugi ng kumpanya ni Sir? No, not like that. May hinala kasi siya at si Mrs. Sandoval na baka napagnakawan siya ng pera. Po? Gulat kong sabi sa kanya. Huwag kang maingay, makinig ka. Kaya gano'n na lang galit ni Sir kahapon. Ayaw niya pa naman na kinakalaban sa patalikod. Kahit na siguro ikaw na sa sitwasyon niya, hindi mapipigilan ng galit. Napatango-tango naman ako sa sinabi ni Mrs. Cantos. Naiintindihan ko po. Ngumiti naman siya saka lumayo na sa akin ng kaunti. Medyo magkadikit kasi kami kanina. Siguro iniiwasang may makarinig sa usapan namin. Sige na, makakaalis ka na. Saan niya? Umalis naman na ako at bumalik na ng office ni Sir. What took you so long? Bungad ng tanong niya sa akin. Nakakunot na naman ang noo niya. Pasensya na po, Sir. Wala kasi si Mrs. Cantos doon kanina kaya hinintay ko na lang po. Tumango na lang siya at di ko na pinansin. Nagtrabaho na lang ako at di naman na kami nag-ikimikan, dalawa pa. Natapos at lahat-lahat wala pa rin kaming imikan. Uwian na rin mamaya dahil hapon na. Wala naman na siyang iniutos sa akin bukod sa ibigay ko kay Mrs. Cantos sa mga papeles. Parang naiilang tuloy ako sa treatment namin ngayon sa isa't isa. Akala ko naman na hindi ganun kagandahan ng mga pinagsamahan namin ni Sir. Kaso hindi talaga ako sanay na sobrang tahimik niya, na halos hindi talaga nagsasalita. Busy lang siya sa ginagawa niya. Malamang napanis ng laway nun dahil maghapong hindi nagsasalita. Para na naman kaya kami nito sa Lunes. Sabado bukas kaya walang pasok. Nakakainis naman kasi. Sana pala inintindi ko na lang siya pero paano ko siya iintindihin kung hindi ko naman alam yung galit niya. Yan kasi ang hirap sa'yo minsan, Samantha Sabat ka ng sabat. Singit ka ng singit, di mo naman alam kung ano talaga nangyari. Para kang sugod ng sugod sa gera na wala namang dala kang weapon. Nakakainis. May problema ba? Gulat ako napatingin kay Sir at nagtataka siyang tiningnan. Ano po, Sir? Tinatanong kita kung may problema. Sabi mo kasi nakakainis. Shit, napalakas ba yung nasabi ko? Yun po ba? Wag yun na lang pong pansinin, Sir. Wala lang po yun. Tiningnan niya naman ako na parang ini-examine ang mukha ko. Iladas na rin agad ang tingin sa akin nang hindi na ako nagsasalita. Timang ka talaga, Samantha Pati nasa isip mo, nabibigkas mo. Hindi pa po ba kayo uuwi? Tanong ko sa kanya ng alas 5 na pero hindi pa rin siya nagagayak para umuwi. Sinipat pa niya ang relo niya bago tumingin sa akin. Susunod ako. Saan niya kaya nagpaalam na ako sa kanya na mauna na ako. Malayo pa lang, tanaw ko na ang tatlong nakaupo sa bench malapit sa exit at entrance. Samantha! Tawag sa akin ni Danica na mapansin niya akong papalapit na sa kanila. Hey! Saad ko nang makalapit na ako. Oh, ano nang balak natin? Si Aldrin ang nagsalita. Malamang yung swimming ang binabanggit niya. Ano bang oras? Tanong ko rin. 7 AM dahil baka kapag sinabi kong 8, 9 na tayo makakapunta. Diyos ko naman, wag naman kayong Filipino time. Maarteng sabi ni bakla. Tapos diretso overnight? Kumunot naman ang ko. May nabanggit ba silang may overnight din? Oo, ang umepal panot. Natawa na lang ako ng bahagya sa sinabi niya. Si Sir Logan kaya makakasama pa? Napatingin ako kay Leticia sa sinabi niya. Akala ko ba ayaw niyo siyang kasama? Pakipot pa kayo, may landiri naman pa yung tinatago. Che, sungit nito ngayon Mukhang unti-unting nawawala makakapal mong foundation at makeup Hindi katulad ng dati. Biglang singit ko. Alam kong hindi related yung sinabi ko sa pinag-uusapan namin. Sa napansin ko Hay nako, Samantha. Ayoko na. Nakakasawa. May makeup man o wala, bakla pa rin ang turing nila sa akin. Gastos lang. Sus,
Kung makasabi ka ng gastos, kala mo pamilyado. Singit ni Leticia. Yung pambili ng makeup na bibigay ko na lamang sa mga magulang ko at yung oras ko ng pagmamakeup itutulog ko na lang di nakatulong na ako sa pamilya ko na kapag beauty rest pa ako. Diyos ko naman. Tsaka teka nga, bakit ba sa akin napupunta ang usapan? Ang napag-usapan natin ay tungkol sa gimmick natin bukas, mga bakla kayo. So saan tayo magkikita-kita? Tanong naman ni Danica. Alam nyo yung sa Venice Resort, hindi ba? Nanlaki naman ang mga mata ko sa sinabi niya. Anong Venice Resort? Sabay naming dalawa ni Danica na sabi. Kasi suggestion ni Sir Logan Nanlulumo namang sabi ni bakla. Yan ang nga sinasabi ko Alam niyo na siguro kung gaano kamahal ang resort na yun. Luxury hotel at resort yun, bakla. Napasa po pang sabi ni Danica. I know. Nakakahiya namang tumanggi kay sir. Nakakahiyang tumanggi o talagang gusto mong gumastos para lang makasama yun. Hindi rin makapaniwalang saad ni Danica. Tama na, okay? Wala na tayong magagawa. Nangyari na. Kung masyado mong malaki yung magagastos natin sa luxury resort na yon, dadagdagan ko. Alam kong masyado na naging prangka si Danica kay Aldrin. Ganyan naman talaga kami minsan Prangkahan pero baka mapunta pa kung saan nasupa nila. Pasensya na talaga kayo. Na kayo kong sabit ni Aldrin. Ano ba kayo? Magre-relax nga tayo, hindi ba? Tapos ganyan namang itsura ninyo? Nakakaloka kayo, ha? Tsaka minsan lang naman natin itreat ang mga sarili natin para maranasan din natin makapag-relax sa mga lugar kung saan mga mayayaman lang ang madalas pumunta. Umayos nga kayo. Mga nakasimangot kayo Masigla kong sabi dahil gusto ko lang naman na pagaanin yung sitwasyon. Oo nga naman. Tara na nga. Masaya na rin sabi ni Leticia. Pasensya ka na, Aldrin, ha? Bali-balita ko kasi mahal talaga yun Pero may point naman si Samantha para maranasan din natin sa mga ganong lugar. Si Danica, pasensya na talaga. Nakayuko pa rin sabi ni Aldrin kaya inakbayan ko na. It's not your fault anyway. Para naman kayo mga walang trabaho kung umasta. Ano bakla, sasama ka pa ba sa amin o magmamaktol ka pa dyan? Bahala ka, baka mamaya maraming mga nagagapo ang mga opa doon. Mamiss mo yung moment. Natawa na rin siya sa sinabi ko. Kaya masaya na kaming lumabas ng building at naghiwalay na rin ang daanan. Maaga ako nagising ngayon dahil ang usapan nga namin 7 AM. Nilagay ko na sa bag ko ang mga gamit ko. Wala naman masyadong dadalhin dahil hindi naman kami nagluluto doon. Pagkatapos ko magayak at maligo, diretso na ako sa sakyan para makarating na maaga sa Venice. Habang nasa biyahe, hindi maiwasan ng traffic. Ang bagal ng usad ng mga sasakyan. Sana makarating ako doon bago mag-8. Bakit naman kasi ganito traffic dito Makalipas ang ilang mga minuto ay medyo lumuwag na rin ang daloy kaya nakarating na rin ako sa Venice. Naabutan ko naman na sa entrance si Danica habang naghihintay. Kanina ka pa? Tanong ko na makalapit na ako sa kanya. Hindi naman, siguro mga 5 minutes pa lang ako nandito. Saan niya? Si bakla at Leticia na lang. Alam ba ni Sir Logan na 8 AM ang tagpo? Paano kung hindi siya makapunta? Sambit niya. Subukan niyang hindi. Siya nagsuggest na resort tapos hindi pupunta. Baka masapa ko yun kapag nakita ko sa office ni Sir. Ay, gigil ka ate? Natatawa niyang sabi. Naghintay pa kami ng mga ilang minuto at nakarating na sa Leticia. Mag-8 na pero wala pa rin si bakla. Kapag talaga dumating yun ng 8:30, ilulunod ko yung baklang yun. Nanggigigil na sabi ni Leticia. Sa bagay, si bakla nga pala nagsuggest ng oras na dapat 7 AM nakaalis na. 7:55 na kasi wala pa rin siya Mga bakla! Sabay-sabay kaming napatingin tatlo sa sumigaw at kita namin na nagmamadaling si Aldrin. Grabe ha, ikaw nagsabi na agahan tapos ngayon ikaw patong late. Sigaw sa kanya Leticia. Hingal na hingal naman si bakla kaya hindi pa makasagot. Hawak-hawak pa rin niya ang dibdib niya. Pasensya na traffic kasi ako Hinihingal niya pang aniya. O siya, may magagawa pa ba naman kami? Tara na. Yaya pa ni Leticia. Naglakad naman na kami, papasok. Teka, nalingon namin si bakla na nasa likod namin. Bakit? Tanong ni Danica. Ano na namang arte ba? Parang naiinis ng sabi ni Leticia, pero kunwaring inis lang. Si Sir Logan, nasan? Tanong niya. Wala diba? Nakikita mo ba? Naku, bakla ka. Kapag talaga hindi dumating yan si Sir Logan, kakalbuhin talaga kita. Ay, scary mo naman, te. Ako agad kakalbuhin mo, hindi ba pwedeng si Sir Logan na lang? Total siya naman dito mapad sa usapan. Che? Nailing na lang ako sa kanilang dalawa. Nagkatinginan kami ni Danica at sabay na nagkibit balikat at natawa. Sinundan na namin si Aldrin na unan sa paglalakad ngayon. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Bati sa amin ng guard.
May sir ka bang nakikita? Kita mo na nga ma'am kaming lahat eh. Punta ka ng EO kuya ng lalabo ng mata mo. Mataray niyang Anya. Ngaditian ko na lang si Kuya Guard na makatapat ako sa kanya. Pagpasensyahan mo na kuya, wala sa mood eh. Saan ko? Nako ma'am, huwag ka pong mag-alala. Sanay na ako sa mga ganyang eksena. Nganitian ko na lang siya saka sumunod sa kanilang tatlo sa loob. Grabe pala, ang ganda ng Venice na ito. Sobrang lawak. Siguro nasa likod pa nitong building nitong swimming pool at cottage nila. Marami ring tao pero halata naman sa mga pananamit nila na talagang may mga kaya. Hoy Samantha, tama na nga daydreaming, mag-login ka na. Tawag sa akin ni Aldrin. Lumapit naman ako sa kanila saka isinulat ang pangalan ko. Check-in po ba ma'am? Tanong nasa front desk. Magkano po yung malawak-lawak na kwarto? Tanong ni Danica. 2 beds po ba? Yung nasa front desk. Opo. Magkano po kaya? Si Danica. 2 bedroom po namin ay 20,000 po, ma'am. What? Malakas sa tanong ni Aldrin. Tinakpan ko naman ang bunganga niya sa ginawa niya. Ano ka ba? Ago eksena ka naman eh. Ano nga asahan mo? Luxury hotel at resort ito. Sino may sabi sa'yo umuo ka kay Sir Logan? Saad ko sa kanya. Oo nga, pero hindi ko inaasahan na ganyan pala kamahal. Hindi ko kakayanin. Umatras na lang tayo, Diyos ko. Kwarto pa lang, was na money. Was pa rin food. Nakakaloka. O ano, papasok pa ba tayo? 20,000 kwarto pa lang. Kung sa iba tayo, baka VIP room nila 3K lang eh. Lumapit sa amin sa Leticia. Sumunod naman si Danica. Napapahawak na lang ako sa bato ko. Grabing kahihiyan to kapag nagkataon. Nandito na kami eh. Ma'am? Sabay-sabay kaming napatingin kay ate na naghihintay sa amin. Ano po ate? Natigil ako sa pagsasalita na may magsalita sa likod namin. May problema ba dito? Sir Logan? Sambit ni Danica. Kumunot naman ako. Magsaswimming at overnight pero nakapang business attire? Akala mo naman may ka-meeting dito eh. Lumapit siya sa amin at gumiti saka ibinaling ang atensyon sa hotelier. Good morning po Sir Logan. Oh, kilala siya dito? Siguro laging nandito. Good morning, Atasha. May problema ba? Ibinalik niya rin sa amin ang atensyon niya. Naku sir, wish namin carry ang mahal ng bayad ni Tetch. Sa iba na lang tayo. Sagot naman ni Aldrin. Oh, I'm sorry. Atasha, give them the key to the VIP room. What? Halos lumuwa ang mata ko sa sinabi niya. Sa isang kwarto na lang sinabi namin kanina. 20,000 na tapos gusto niya VIP room? What the hell? Naku sir, hihimatayin ako, Diyos ko. Kunwaring nahihilong sabi ni bakla. Ano ba kayo? Sino ba nagsabing babayaran niyo yun? Kami ng pamilya ko may-ari nito kaya wala kayong babayaran. Talaga po, sir? Masiglang sabi ni Aldrin na nakatayo na ngayon ng matuwid. Hindi katulad kanina na kunwaring hihimatayin na. Kaya naman pala kilala niya yun ni Dasha may-ari. I mean, ang pamilya niya. Yeah, natatawa pang sabi ni Sir Logan. Bakit sumama ka pa kung sa inyo naman pala to? Bigla akong singit sa kanya. What? What do you mean? Humarap siya sa akin ng maayos na natatawa pa. You don't like me here? I mean, ayaw mo ba na makasama ko sa ganitong gimmick? Hindi naman sa ganoon, sir, pero kung sa inyo naman pala tong luxury resort na ito, di halos araw-araw na kayo nandito. Bakit pa kayo sumama kung halos pagsawaan mo ng lugar na to? Saad ko sa kanya. Ayaw mo akong kasama, pretty? Kunwaring nalulungkot niyang sabi. Hindi naman sa ganoon, sir. Well, yes. Halos araw-araw ako dito bilang boss. Sumama ako sa inyo dito bilang guest. Tumangutango na lamang ako sa kanya. So, let's go? Aya niya. Kinuha na niya yung susi kaya sinundan na lang namin siya. Grabe, sir. Ang yaman talaga ng pamilya ninyo, no? Si Sir Kiefer may-ari ng kumpanya. Tapos kayo, luxury hotel at resort. Namamangha pa niyang sabi ni bakla habang lilingalinga sa paligid. Yeah. Ang pinagkaiba lang namin ni Kiefer, siya nagpatayo ng sarili niyang kumpanya, habang ako naman umaasa na lang sa mana. Natatawa niyang sabi. Malaking pagkakaiba nga kung ganoon. Sumakay na lang kami ng elevator at nagpatuloy sa paglalakad. Huminto na lang kami sa isang tapat ng kwarto. VIP room 1825. Basa ko sa karatulang nakalagay sa pintuan. Binuksan na yun ni sir at halos mahilo na ako sa lawak ng kwarto. Grabe, dream come true na talaga. Dinig kong saan ni bakla. Binaba akong bag ko sa may sofa at nilibot ang kabuuan ng kwarto. Yun yung CR, tapos may 2 kwarto ito, isang malaki at saktong laki lang. Turo niya sa mga pintuan. Kung ganon parang sana lamang itong kinatatayuan namin.
Siya nga pala, Pretty. Ikaw na maghawak nito para kung sakaling wala ako at may gusto kayong gawin o kainin na lang kailangan ng pera. Ipakita niyo lang to. Abot niya sa akin ng parang isang card. Para saan, sir? Tanong ko sa kanya. Pansin ko rin ang paglapit ng tatlo sa gawin namin. Para wala kayong babayaran. Wow! Di nga, sir. Libre lahat? Excited pang tanong ni bakla na tinanguan naman ni sir. Thank you ng marami, sir, ha? Tuwang-tuwang sabi ni bakla. Pagkatapos naming ayusin ang mga gamit namin sa room, sabay-sabay na rin kaming bumaba. Grabe talaga ang yaman ng benta court, no? Sambit ni bakla habang naglalakad kami. Oo, grabe talaga. Nasa dugo na talaga nilang negosyo. Pero ang mas nakakaingit ay si Sir Kiefer. Akalain mong hindi siya umaasa sa mana niya? Nagsikap siya at sa murang edad may-ari na ng malaking kumpanya. Sang-ayon ni Leticia. Nilibot-libot namin ang loob ng hotel and all I can say is, wow! Dahil ma-amaze ka talaga sa ganda. Tara kumain, nagugutom na ako. Di pa ako nagumagahan. Si Danica. Sumang-ayon naman yung dalawa kaya sumama na rin ako. Gutom na rin kasi ako. Tulad nila hindi pa ako nag-aagahan. Tinungo na namin ang restaurant nila dito. Grabe ha, pati restaurant nila talagang bongga. Presko dito sa restaurant dahil open area siya. Hindi rin nagkakalayo sa swimming pool. Umorder na kami ng kakainin namin at habang naghahanap kami ng mauupuan, hindi ko inaasahang may makakabangga ako at ang malala pa na ibuhos ko sa kanya mga dala ko. Oh my God! What did you do? Malakas niyang sigaw sa akin. Pasensya na kayo, ma'am. Saad ko habang pinupunasan ang damit niyang natapunan ng juice. Buti na lang pala na kay bakla yung ulam kong may sabaw. Pasensya, ha? Niloloko mo ba ako? Hindi mo alam kung gaano kamahal ang damit ko. Stupid! Sigaw niya na naman. Napayo ko na lang ako dahil marami ng taong nakatingin sa amin. Hindi niya naman sinasadya, ma'am. Sambit ni bakla. Huwag ka nga sumabat dito. Bakla ka. Sigaw niya kay Aldrin tapos bumaling ulit sa akin. Mababayaran mo ba? Magkano bang damit mo? Inis ko ring tanong sa kanya. Sinalubong ko ang mga mata niyang halatang naiirita sa akin. Ha! Mayabang ka ha? Saad niya at kunwari nagpapaypay pa sa mukha niya gamit ang kamay niya. Sinasabi mo kung babayaran mo bang damit mo. Tinatanong kita kung magkano tapos sasabihin mo ako ang mayabang? Hindi ko alam kung saan ako naging mayabang sa pagtatanong sa kanya kung magkano damit niya. 20,000. Ano? Papalag ka? What? Malakas ding sigaw ni bakla. 20,000? Yang damit lang na yan halos kinulang pa sa tela. Kung bibilin mo yan sa online na sa palengke, 300 lang yan. Sobra naman yata ang tubo mo, te. Pagtataray ni bakla dito sa babaeng ito. Hindi ko alam pero parang nakita ko na siya somewhere eh. Hindi ko lang matandaan kung saan banda. Anong tingin mo sa akin? Putso-putso lang ang suot? Bakit ba nakapasok ang mga mukhang squatter dito? Kung maka-squatter naman to, akala mo kung sinong mayaman na. Malamang pera ng mga magulang mo ginagastos mo dito. Hindi kami mga squatter. Malamig kong sabi sa kanya. Wow, hindi mga taga-squatter pero mukhang squatter. Talaga? Kung kami mukhang squatter, anong tawag sa'yo? Inis kong sabi. What? Halatang naiinis na rin siya. Kung kami sa itsura na nagmukhang squatter, kaya naming baguhin kahit ngayon pa. Ikaw, ugali mo mukhang squatter, hindi na magbabago. Halata na sa kanya ang galit niya. Narinig ko naman ang hagikika ng tatlo. How dare you to talk to me like that? How dare you to talk to us like that? Tinatanong mo kung paano kami nakapasok dito. Ikaw kaya tanungin ko kung paano ka nakapasok dito. Huwag niya akong sagarin dahil hindi niya ako kilala. Ha? Ako pa talaga ang tinatanong mo, ha? Malamang, pera, pero boba. Sigaw niya sa mukha ko. May pera ka nga, wala ka namang isip. Nag-iisip ka pa ba? Paano kami makakapasok dito kung wala kaming pera? Tanga. Tama. Natatabang sabi ni bakla. Nakikita mo to? Nakakabasa ka naman, no? Ipinakita ko sa kanya ang susi ng kwarto namin na may nakalagay na VIP. VIP? Hindi mapaniwala ang saad niya. Tara, walang kwentang kausap. Yaya ko sa tatlo. Naglakad naman na kami. Don't you dare. Sabay-sabay kaming napalingon sa likod namin na may magsalita. Kita namin ang babaeng kanina nakasagutan ko na may hawak na wine glass at si Sir Kiefer. Teka, si Sir Kiefer? Hawak-hawak ni Sir Kiefer ang kamay ng babaeng nasa ere at sa akin ito nakatapat. Kumunot ang noo ko nang ma-realize kung gusto niya akong pukpukin ng wine glass. Oh my God! You're crazy! Saad ni Leticia na halata sa mukha niya ang gulat dahil sa wine glass na hawak ng babae. Kiefer! Sambit niya sa pangalan ni Sir Kiefer. Kiefer, please, help me. Inaaway nila akong tatlo.
Nagmamakaawa niya ng sabi kay Sir Kiefer. Wow lang ha? At kami pa nang aaway sa'yo ay ikaw nga tong nauna. Sagot ni bakla. Paano ko naman kayo aawayin? Apat kayo. Nag-iisa lang ako. Tinignan niya pa si Sir Kiefer sa mga mata niya at ang ikinagulat pa namin ay nangyakapin siya nito. Ipagtanggol mo ako, please. Malandi niyang saad. I saw everything. Saad ni Sir sa kabahagyang itinulak ang babae. Hindi mo kailangan magpanggap, Eliza, because I saw everything from the start. Magkakilala sila? Curious na tanong ni bakla, pero wala namang sumagot dahil nakatingin kami sa kanilang dalawa. Subukan mo pang ipukpok sa kanyang wine glass at ako makakalaban mo. Galit na sabi ni Sir. Let's go. Yaya ni Sir sa amin. Sumunod naman na kami at naiwan yung Elizang yun na kitatatayuan niya. Umupo na kami sa mga naunang lumapit sa pool. Grabe, may saltik ba yun? Muntikan ka pang pupukin ng wine glass, buti nilang nandun si Sir Kiefer. Daldal ni bakla na makaupo kaming 5. Bali nasa kanan ko si Sir at nasa kaliwa ko naman si Danica, habang si bakla at Leticia ay magkatabi. Oo nga pala, kung wala siguro dun si Sir baka imbes na relax ang puntahan natin sa ospital, ang diretsyo. Saad na rin ni Danica. Ano nga kaya palang ginagawa dito ni Sir Kiefer at kung nakita niya umpisa yung away namin? Nakakahiya naman. Napahilamos na lang ako sa mukha ko dahil doon. Pero in fairness ka kanina bakla ha, may paisip-isip ka pang nalalaman. Gusto kong tumawa ng mga nasa 100 times. In fairness ha? Tawa siya ang tawa, nandatawa na rin si Danica at Leticia. Akala ko yuyuko ka na lang at makikinig sa kanya eh. Pero mas malala pala yung aasahan ko sa'yo. Ano nga ba sinabi mo kanina? Maghanap ang damit mo. Ginaya pa niyang boses ko kanina. Puro tawanan na lamang nila. 3 ang naririnig namin. Akala mo ko sino maganda at matalino. Tiklop naman pala sa'yo. Diyos ko, bet kita sa awayan sis, nakakaloka ka. Matatawa ka na lang eh. Kung makapagsalita sa'yo ng kung ano-ano pero wala naman palang palag sa pambabara mo. Tuwang-tuwang sabi ni bakla. Kung pwede nga lang akong tumawa na malakas doon kanina eh, tatawa ako. Gusto ko na nga palakpakan si Samantha eh. Natatawa ring sabi ni Leticia. Teka nga pala sir, ano palang ginagawa ninyo dito? Tanong ko sa kanya. Tumigil naman sa kakatawa yung 3 at nakatingin na rin kay sir. Inaya ko ni Logan. Gusto ko ring i-relax muna ang isip ko. Sambit niya saka sumandal sa upuan. Ah, okay po. Thank you nga po pala, sir. Tinignan ko siya pero nakapikit lang. Naka-VIP room kayo? Umupo na siya na maayos ngayon at sa akin nakatingin. Ah, yun po. Opo, sir. Yun po ang binigay ni Sir Logan na kwarto namin. Nahihiya akong sabi sa kanya. Oh, I see. So, libre yung kwarto? Tanong pa niya ulit at tinungaan ko naman na. Okay, wala naman palang problema eh. Walang gastos. Kumunot naman ang noo ko sa sinabi niya. So sa amin walang gastos, sa kanya? Kayo po sir, uuwi po kayo mamaya? Tanong ko na rin. No. Saan siya matutulog? Sa bagay marami naman siyang pera para ipang check-in niya. Okay. Yun lang ang sabi ko saka tinawagan na rin na bakla ang waiter at umorder na ng pagkain namin. Here. Abot ko sa waiter card na binigay ni Sir Logan kanina. Ah, mga kaibigan po kayo ni Sir Logan? Tanong niya sa akin. Ay, kayo po pala Sir Kiefer. Sorry po, hindi ko po kayo agad napansin. Nilingon ko naman si Sir Kiefer na nakatingin na ngayon sa waiter. Yeah, tamad niyang sabi. Sige po, wait nyo na lang po yung order nyo ma'am, sir. Nginitian na lang namin siya saka umalis. Hey! Hi po Sir Logan. Batin rin ni bakla kay Sir nakauupo lang din. Kiefer, you're here. Baling niya kay Sir Kiefer nakasandalang ulo sa upuan habang nakapikit. Tanging saad na lang ni Sir Kiefer. Wow, I did not expect you here. Akala ko hindi ka makakapunta. Nice seeing you here, cuz. Nakangiting sambit ni Sir Logan. Grabe, kay Sir Logan palang busog na ako. Tapos andito pa sa Sir Kiefer. Katapusan na ba ng mundo? Napapalibutan na ako ng magagandang nilalang. Kinikilig niyang aniya. Natatawa na lang ako sa baklang to eh. Grabe ka sa katapusan ng mundo, bakla. Hindi sila mga Diyos, gaga. Pambabara pa ni Leticia kay bakla. I know. Sa natutuwa ako eh. Di ba mga benta court yung mga kasama ng 4 na bagets na yun? Dinig kong sabi ng baklang nasa swimming pool. Oo nga no. Ay kasaswerte namang mga nilang. Patabi din? Malanding saad din ng isa pang bakla. Puro na lang babakla. Grabe ang gwapo-gwapo nila lalo na Sir Kiefer. Kinikilig ako. Mukha pa lang ulam na. Paano pa kaya kapag naghubad? Banggit na isang babae. Magbubulungan na lang naririnig pa.
Mainggit kayo. Hanggang titig na lang ba mga te? Pangaasar ni na Aldrin sa mga nagbubulungan. Che, sinwerte ka lang bakla no? Saad ng baklang una nagbulong kanina. Tinawanan lang ni Aldrin. Hay, sirap nga naman maging maganda no? Tinaasan ko siya ng kilin nang sa akin siya nakatingin. Sarap pagkaroon ng kaibigan na maganda, kaya mainggit sila. Pinagsasabi ng baklang to, pati si Sir Logan natatawa na rin sa kanya. Here's your order, ma'am. Sir, enjoy. Tinanguan na lang siya ni Sir Logan saka umalis nang maibaba na nila ang mga pagkain namin. Nga pala, pretty. Totoo ba yung narinig ko kanina na para nagkagulo malapit sa counter kanina? Nasa lupa kasi ako eh. Tanong niya habang inaayos sa mga pagkain. Ah, oo sir. Ang totoo niyan sa Samantha yung kaaway. Pagkukwento pa ni Aldrin. Kahit kailan talaga ang kadaldalan niya. What? What happened? Are you okay? Wow, sana all kinakamusta. Inirapan ko naman si bakla at tumahimik naman. Okay lang ako sir, don't worry. Sagot ko. Sino ba nakaaway mo? Sino na nga ba yun? Inalala ko yung pangalang sinabi ni sir pero nakalimutan ko na. Si Eliza. Eliza Ramos. Si Sir Kiefer ang sumagot. Ramos? Parang narinig ko na talaga yun somewhere eh. Saan nga ba yun? Oh, that girl again? Don't mind her. Parang kulang sa pansin yun eh. Saan ko ba talaga nakita yung babaeng yun? Sigurado ko nakita ko na yun somewhere. Ah, oo. Alam ko na. Siya ba yung anak ni Mr. Ramos, Sir Kiefer? Tanong ko kay sir habang sumusubo. Inuya niya munang kinain niya bago tumingin sa akin. Yeah, she is. Kilala mo siya, Samantha? Tanong din ni Aldrin. Hindi naman. Nakita ko lang siya sa parting nililohan namin noon. Sagot ko. Party? Dumadalo ka ng party ng mga mayayaman? Patay na. Bakit ba? Yun ang naisip ko. Hindi naman sa ganun. Puro kasi anong ano ba? Kunot noon niyang tanong sa akin. Tumingin ako kay Sir Kiefer na diretso pa rin sa pagkain niya. Umattend kami ng party ni Samantha ni Mr. Ramos. Sagot ni Sir Kiefer. Nakahinga naman ako ng maluwag nang sinabi niya yon. Baka kasi masabi ko tapos ayaw niya palang ipaalam. Talaga? Kailan? O sisa niyang tanong. Wala, matagal na yun. Sagot ko saka ako kumain. Binigyan naman ako ni bakla na makahulog ang ngiti. Inirapan ko na lang siya dahil sa malasyoso na namang mga tinginan. Tinapos na namin ang pagkain namin saka kami umakyat ulit sa kwarto namin. Hoy baklang Samantha, may hindi ka sinasabi sa amin ha? Sinamaan ko naman sa tingin dahil makikichismis na naman. Kung makikichismis ka lang, wala kang aasahan sa akin bakla. Ay, ang damot mag-share. Sige na nga, wag na. Keep the memorable moment with Sir Kiefer. Bakla talaga. Pumasok na kami sa kwarto namin at mga nagbihis na rin sila ng pan-swimming. O ikaw, Samantha, hindi ka pa ba magbibihis? Talong niya sa akin na makitang ganun pa rin ang suot ko. Huwag mong sabihin na wala kang dala. Tanong ni Leticia. Hindi ba pwedeng ganito lang ako? Tinignan naman nila ako mula ulo hanggang paa. The hell? Anong masama sa suot ko? Hindi pwede. Teka, dyan ka lang. May bibigay ako sa yung isusuot mo. Umalis siya sa amin at nagtungong bag niya, saka nagbuklat ng mga damit. Gaga ka, bakla. Swimming nga tapos gusto mo naka-t-shirt at leggings? Sus, porket nakapang Hawaiian shirt lang eh. Buti hindi mo naisipang magbikini, bakla. Tanong ko sa kanya. Hoy, bakla ka ng taon. Bakit naman ako magsusuot nun? Oo, bakla ako pero ayoko naman magsuot ng ganun, no? Oh, I see. Akala ko lahat ng bakla ganun eh. Kung anong isusuot ng babae, ganun din sila. Ito Samantha, suot mo. Abot sa akin ni Leticia ng mustard na one piece. One piece? Oo, ano ba gusto mo, two piece? Inilingan ko naman siya. Hindi Suot mo na, girl. Maputi ka naman. Singit ni Danica. Nag-aalangan man akong isuot ay pumasok ako ng CR at nagbihis. Makakalabas ba ako ng ganito? First time ko magsuot ng ganito eh. Parang masyadong showy. Saad ko na makalabas ako. Nagsitayuan naman silang tatlo saka lumapit sa akin at tinignan ako paikot. Bulag ka, bakla. Ang ganda-ganda sa'yo, gaga. Grabe, baka lumuwa ng mga mata ni sir kapag nakita ka. Anong sir? Wala. Ang ibig kong sabihin, baka lumuwa yung mga mata ng mga lalaki makakakita sa'yo. Maganda sa'yo, Samantha, lalo kang pumuti. Tinignan ko naman si Danica at Leticia. Sigurado kayo, hindi ba masyadong malaswa? Hindi no, tinalbugan mo na nga ako eh. Sambit ni Leticia. Binuklat ko naman ang bag ko at kinuha daw ng isang robe na medyo manipis. Magra-robe ka pa?
Sabay-sabay nilang tanong. Anong gusto ninyo? Pupunta ito sa resort na nakaganito? Di agaw atensyon naman tayo habang naglalakad. Ay, oo nga no? Natatawang sabi ni Danica. Kinuha na rin nila ang mga robe nila. Pagkatapos namin lumabas na rin kami ng kwarto namin. Gaya nga na inaasahan namin, agaw atensyon na. Paano pa kaya kung wala na kaming robe? Darating namin ng resort nila sir. Talaga namang nakakamangha. May matataas na slide at may mababa rin. Sayang lang hindi ko mararanasang mag-slide sa pinakamataas dahil malalim din ang babagsakan tubig. Hindi naman ako marunong lumangoy. Grabe girl, sampalin mo nga ako kung nananaginip ba ako o hindi. Hinarap ni Leticia si Aldrin. Pak! Aray ko naman. Reklamo niya ng sampalin si Leticia. Inutusan mo ko gaga. Grabe naman yung sampal mo, hindi naman katotohanan. Para magising ka, kaso hindi Sabay takbo niya palayo sa amin. Gaga ka, huwag kang magpapahuli sa akin at gagawin kong kulay po lang buong mukha mo. Naghabulan silang dalawa malapit sa pool. Isang mali lang madudulas kayo dyan. Nagtungo na lang kami sa mga upuan para doon na muna kami ni Danica. Bahala silang dalawang maghabulan dyan. Samantha, dito tayo sa gilid ng pool. Malamig yung tubig. Lumapit ako kay Danica na nakalubog na ang dalawang paa sa tubig ng swimming pool. Ginaya ko lang din ang ginawa niya. Ang sarap pala talaga dito, no? Sana hindi lang to ang una't huli nating punta dito. Sambit niya habang nilalaro niya ang tubig ng swimming pool gamit ang paa niya. Mauulit naman siguro. Saad ko nang hindi tumitingin sa kanya. Pinanood na lang namin ang ilang mga kasama namin dito sa swimming pool. Halos lahat nakabikini. Are you enjoying the day? Sabay kaming napalingon kay Sir Logan na nakasuot pang swimming na rin. Umupo siya sa mga upuang nasa likod ng namin. Napansin ko rin sa Sir Kiefer na nandun na rin pala habang nakasandal sa upuan at naka-sunglass. Thank you sir dito ha. Saad ni Danica nang tinutukoy ang paglibre sa amin sa hotel at resort nila. No worries, basta para kay Samantha. Tinignan naman ako ni Danica ang nangaasar. Narinig ko pang sambit ni sir. Tinignan ko siya at nasa amin ang direksyon ng ulo niya. Hindi ko rin kasi makita ang reaksyon ng mata niya dahil natatakpan ang sunglass niya. Bitter mo talaga kasi. Tinapik ni Sir Logan ang balikat ni Sir Kiefer. Hoy mga bakla! Tawak ni Aldrin sa amin. Sabay na silang naglalakad palapit dito ni Leticia. Oh, saan kayo galing? Baka naman mamaya ninang na kami ni Samantha sa anak ninyo, ha? Biro ni Danica. Ay, ang gaga, ang dumi ng laman ng utak. Kung mag-aanak lang din naman ako kay Samantha na. Asa ka? Sabay na sabi ni Sir Kiefer at Sir Logan. Problema ng dalawang to. Ay, joke lang. Nandyan pala mga Prince Charming mo. Naglakad na siya palayo sa amin at umupo na. Ano, tara na maligo? Ayan ni Leticia sa amin pero umiling ako. Bakit naman? Sayang naman ang suot mo kung babalutin mo lang ng robe mo. Si Leticia. Mamaya na. Tara na kasi. Pilit niya pa sa akin. Tumayo naman ako at aalis na sana sa tabi ng pool nang hilahin ako ni Leticia. Mamaya na ako maliligo. Tara na kasi. Pilit niya at sapilitan pa akong hinila sa pool. Shit! Napapikit na lang ako na ma-out of balance ako at alam kong sa pool ako mahuhulog. Nang bumagsak ako sa tubig, sinubukan kong abutin ang floor pero masyadong malalim. Help! Sigaw ko. Tulo! Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil mabilis akong lumulubog. Hindi ako marunong lumangoy, mga gaga. Sinubukan kong lumangoy pa ibabaw pero nahagip na ako ng isang braso at nilangoy pataas. Hala! Malalim kong hininga at makasagap ako ng hangin. Mabilis akong yumakap kung sino man tong nagligtas sa akin. Oh my God, Samantha, are you okay? Hindi ako nakasagot sa tanong ni Bakla dahil nakayaka pa rin ako sa nag-ahon sa akin ng tubig. Inilangoy niya ako palapit sa gilid ng pool at mabilis akong inabot ni Sir Logan. Pag-ahon ko, pinaupo ko kung saan nakaupo kanina sa Sir Kiefer. Tubig Abot sa akin ni Danica. Kinuha ko naman at ininom. Sorry Samantha, I didn't know na hindi ka pala marunong lumangoy. Saad ni Leticia. Ayan kasi Leticia, pag sinabing ayaw, wag pipilitin. Wika ni Aldrin. Ano ba kayo? Okay lang. Buhay pa naman ako, Yan, dyan ka magaling. Si okay lang. Puro kasi okay. Nagagalit na sabi sa akin ni Bakla. Okay lang ako, Aldrin. Hindi naman alam ni Leticia Sorry talaga. Feeling ko tuloy ako nagdadala sa'yo sa panganib Nakayo kong sabi ni Leticia. Okay lang nga. Ano ba? Naligtas naman ako Natatawa kong sabi pero ang saseryoso pa rin ang mukha. Okay ka lang ba, Samantha? Tanong din sa akin ni Sir Logan. Of course, I'm okay. 100% okay. So don't worry, please. Buti nilang nandyan si Sir Kiefer.
Naligtas ka. Pero bet ko yung higpit ng yakap mo kanina kay Sir, ha? Kapit na kapit. Sarap siguro nun. Napatingin ako kay Sir Kiefer na nasa likod ni bakla at basang-basa ang damit. Natulo pa ang tubig mula sa buhok niya. Ay bakla, body reveal na. Sinipat ko ang sarili ko and shit, kita ng katawan at suot ko. What the hell? Mabilis kong pinagdikit ang suot kong robe para takpan na nasa harap ko pero parang useless. Dahil manipis lang ang robe ko. Nagulat na lang ako na balutin ako ni Sir Kiefer ng tuwalya. What are you doing? Tanong ko na ibalot niya sa akin ng tuwalyang puti. Tiningnan ko naman na magkabilaan niyang kamay na nakahawak sa magkabilang balikat ko. Covering you, saad niya. Ay, ang damot naman ni Sir. Bagay naman kay Samantha. Ani bakla. Yes, she is, but there's a lot of boys here. Kumunot naman na ako. Ano naman sana sa kanya? Hindi naman sa ayaw ko yung ginawa niya, pero bakit? Pero para saan? Hayaan niyo na yung pinsan kong yan. Mapagbigay yan pero may pinagdadamot din yan. Ano ko, pagmamayari niya? Nilingon ko sa Sir Kiefer na mabilis na iniwas sa akin ng mga mata. Oo nga no, let's go girls, sinisiran yung moment nila. Isa-isa silang umalis sa harap namin at kanya-kanya silang talon sa swimming pool. Now this is awkward. Paano ko ba pasasalamatan si Sir Kiefer? Sir, salamat po sa pagliligtas sa akin. Maraming salamat nga po pala sa iyo, sir. Utang ko sa iyong buhay ko? Wait, what? Anong utang ay marami naman pwede magligtas sa akin kahit wala siya? Are you okay? Halos mapatalon ako sa kinaupuan ko dahil sa gulat. Kasama ko nga pala si sir. Opo sir. Salamat nga po pala sa kanina. Wala lang yun. Hindi na talaga marunong lumangoy? Tanong niya pa sa akin. Hindi po eh. Nahihiya akong sabi. Tinuon ko na lang ang paningin ko sa mga taong naliligo na sa pool. Nakakaingit naman sila. Gusto mong makasama sila sa pool? Nakatingin na rin siya sa peso ni na bakla. Kung kaya lang sir, bakit hindi? Well, you can do that naman. Tinignan ko siya at kinunutan ng noo. How? Hindi ako marunong. Wait me here. Saad niya at mabilis siyang tumayo at umalis sa peso namin. Sinundan ko na lang siya ng tingin hanggang sa makapasok siya sa isang pintuan. Ano kaya ang gagawin ni Kiefer para masamahan si Samantha sa pool kahit hindi ito marunong lumangoy? Anong ganap kaya mangyayari sa pagitan nila ni Kiefer? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.